Siyang speaker. So ngayon, i-welcome ko daw kayong lahat. Dapat kayo mag-welcome sa kanya. No, kasi ngayon ako na dito sa Pilipinas eh. May nanto pala. Tanungin mo daw sila, sabi, tanungin mo sila kung may inaantok. No? Po? Ano ma? Ano ma? Ano ma? Pwede kang lumipat dito lang. Kasi yung puti ng damit, dito daw sa harapan lahat. Hindi. Dito. Bakante yung sir, wala nang ako dyan. Okay, pwede. Dito ma'am, bawal kasi mo po dyan. Okay. Diyan ka lang ma'am. Okay lang sa'yo? Hindi, akala mo hindi ka mapa-close in pa dito. Zoom in pa rin kita, oh. Yun. Bakit nagtatago? Hindi, malayo ma'am, malayo. Okay! Ang kasunod na speaker. Kaya gusto mo malaman? Ikaw siya ang taon. Gusto mo malaman si speaker? Si Sir kasunod na speaker. Okay, ako yung kasunod na speaker. Walang iba. May nantok wala. Pagdating sa part ko, kung kanina, maraming inaantok, subukan mong matulog. Subukan mong matulog. Pag hindi, subukan mo lang habang nagtutok ako, no? Hindi ka makakatulog. Alam ko, kayo lahat ay gutom na. Alas 10 pa kayo pumunta dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo pinapakain. Bakit daw? Tapos na ang Ramadan. Pinapasting kayo. Okay. Bakit kaya? Pagpaumanhin nyo na. Para hindi makabala yung... Ano ma'am? Daanan? Okay. Kasi alas 10 naman kayo dito. Sabi para dire-diretso na. Tama sabi mo ma'am, para hindi mabala. Yung pwesto mo nalakad ninyo. Hindi kayo mahirapan sa pagpunta dito. Kasi iba naghabol ng oras, no? Naghabol ka ng oras. Pipila ka dyan sa baba. Tapos hindi mo na may sumusunod sa'yo. Nadali ang sabi, iwan mo ang bag mo sa akin. Kasi bawal umakyat sa taas yung may bag. Nung iniwan, ubos lahat. Tagadabaw na. Laki man ang budol-budol. Hindi lang sa labas kayo mag-ingat. Dapat hanggang sa loob ng pidos mag-iingat po kayo. Kasi bakit? Uso na ngayon. Diba? Kaya dapat yung mga gamit nyo dyan, nakarindi yan. No? Ha? Bakit? Hindi mo alam, katabi mo dyan. No? Kailan mo ba nakikilala yan? Di ba ngayon lang? No, ngayon lang, di ba? Kaya dapat, titigan mo na agad mukha ng katabi mo dyan. Sabi ng iba, grabe naman to. Okay, hindi paalala lang. Kasi uso na talaga ngayon. No, uso na ngayon. Concern lang ako sa inyo. Kasi bakit ayaw ko na maulit yung nangyari nung nakarang linggo. Taga Davao po siya. Ubos lahat. Magkano ang nalimas sa kanya? Nasa 30K lang man yun. 30,000 lang naman yun. Laman ng ano niya, ATM. Actually, ATM lang yun. Hindi naman makakuha ng budol-budol yun. Yung cellphone niya lang at saka alahas. Nadali. No? Kaya ingat po ha. Malayo pang pinanggalingan ninyo. Pagkatapos, pagdating doon, mabiktima lang din pala kayo. Hanggang sa inyong pag-uwi, ingat din po kayo. Pero hindi ibig sabihin, sinabi ko mag-ingat kayo hanggang sa inyong pag-uwi. Hindi ibig sabihin, sinabi ko yan, tapos na ako. Hindi pa ako tapos, no? Kaya ako nandito. Yung part ni Sir Julan is part 2. Yung part ni Ma'am Sandra din is part 2. Signatory sila ng certificate, signatory din ako. Accredited ako, sila nagawa, accredited din ako. Mas nauna ako sa kanila. No? Ang part ko lang, ang hindi nila part. Napakaraming pidos dito, pidos doon, pidos doon, pidos sa taas. Wala pa itong mga pidos dati dito. Ako yung nasa servisyo na. 2 dekada na ako sa servisyo. Ayos ba? Kaya ako dito, just in case of emergency.
alam ko kayo ay aalis ng bansa natin. Alam ko, lahat kayo ay magtatrabaho para sa inyong mga pamilya. Tama? Iba ang posisyon, iba ang bansang pupuntahan. Tama? Country of destination. Pagdating doon, iba-ibang. Iba-ibang problema ang na-encounter ng mga kababayan natin, ng mga OFWs. Dapat maging handa kayo sa inyong pag-alis. Ihanda mo ang sarili mo. Bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Tama? Ulitin ko. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Tama? Ang tanong, sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Taas, ex-abroad. Ex-abroad, taas yung mga kamay, ha? Taas mo lang. Walang mawala sa'yo. Basta itaas mo lang ang kamay mo. No? Yan. Ex-abroad. Ex-abroad, taas. Okay. First timer, taas yung mga kamay. First timer. Daming first timer. Sino mas marami? First timer, ex-abroad. First timer ang mas marami. Okay. Welcome. Maraming salamat. Tayo iuwi na. Pauwi na po kami, ma'am. Kararating mo lang. Nag-CR lang kayo? Akala ko kung kanina ka pa dumating, kung ngayon ka lang dumating, nag-CR ka lang pala. Okay! Hindi niya pa kilala ang pangalan ko, naniwala lang kayo mga sinasabi ko. Naniwala lang kayo. Okay! Paalaala lang yun. Kasi bakit? Ulitin ko, iba ang batas dito, iba ang batas doon. Okay? Nagtanong na ako kung sino mga first-timer. Mas marami ang mga first-timer compare sa ex-abroad. Ex-abroad, magtatanong lang ako sa inyo. Yung totoong buhay OFW pagdating sa labas ng bansa, ex-abroad. Isigaw niyo po, ha? Iparinig niyo sa mga first-timer po, ha? Alam ko maraming ex-abroad dito. Ex-abroad, ang sagot niyo lang sa akin, masarap lang o hindi. Okay? Okay, parinig nyo. Dito po, first timer ba lahat? Mayroong ex-abroad. Ma'am, ex-abroad ka, ma'am? Okay. Ma'am, isigaw mo, ma'am, ha? Okay. Ex-abroad, isigaw nyo yung totoong buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Ex-abroad, masarap buhay OFW, hindi. Masarap. For the first time. Masarap, ma. Okay. Pero tatlo lang ang sumagot. Dapat, ma'am, isigaw mo, ma'am, pag sumagot ka. Yan. Yan. Isigaw mo. Ma'am, hindi sa totoong, ulitin ko. Ex-abroad, yung totoong nangyayari sa labas ng bansa. Buhay OFW. Hindi lang nangyari sa'yo, nangyari sa iba. No? May mga naging successful, mayroong hindi. Dumanas ng sobrang hirap sa pagtatrabaho doon, mayroong hindi. Pangkalahatan, ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Sure, Pero, mayroon talagang ipinaglalaban ang kasarapan. Mayroong sumisigaw talaga, hindi. Tama, no? Pero ang nagsumigaw na masarap, isa lang talaga si ma'am. Maraming salamat. Anong bansa ka dati, ma'am? Ha? Si ma'am ang tinatanong ko, ito ang sumasagot. Ano nangyari sa inyo? Ma'am, Riyadh ka nga? Korea po. Korea? Anong trabaho mo doon? Singer? Yeah. Performer? Ma'am, pwede ba sample? Ma'am, kumakanta ka doon? Oh. Hindi ako makakakanta pag nakita kita. Bakit? Bakit hindi ka walang problema. Natatawa ako. Anong awitin mo doon? Kung ayaw mong... Wala ka pang ginagawa na natawa na ako. Di ba, hindi na lang ako tatawa. Okay. Pero kadalasan, ma'am, anong awitin mo doon sa Korea? Kasi kung hindi mo kaya, ma'am, ako na lang aawit sa'yo. Eh, ba? Anong gusto mo? Makinig ka.
Tell me when will you be mine? Quando. Ma'am, ayos ma'am boses ko. Hindi niya maintindihan. Kasi, yung mga latest, yung mga mo, awitin ma'am, no? Okay. Millennial. Okay, millennial. Ma'am, ikaw Korea ka rin? Hindi. Nakasama ko siya. Magkasama. Ma'am, pwedeng ikaw. Sample. Sample. Para sa halip ng alas 6, kayo makauwi. Maaga na tayo makauwi. Huwag kayong mag-alala, makakauwi kayo ng maaga. Pag ako ang speaker, makakauwi kayo ng maaga. Ma'am, maraming salamat sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tawa. Sana po hanggang paglabas mo rito, tumatawa ka. Grabe na to. Ganon dito. Nagpapatawa ako guys, pero gusto ko naman malaman, no? Kung ikaw ay pwede pang tumawa o hindi na. Ito. Ngayon, hindi na kita pipilitin ha. Gusto po. Wala si Freddy Aguilar. Para siya isa man sa Grabe dito. Guys, kamusta kayo? Kamusta ang excitement after ni Mr. Julan mag-talk? Okay naman? Ikaw ma'am, okay ka naman? Sigurado ka ma'am? Ano trabaho mo sa labas ng bansa ma'am? Cleaner ka, okay. Lahat ba kayong mga... Lahat ba kayong ex-abroad? Nung umalis kayo dati, nagpipidos po ba kayo? Umatin ka nagpidos? Ex-abroad po kayo ma'am? Sa pinagpidosan mo dati ma'am? Saan ka nagpidos? Hindi mo na matandaan? Okay, hindi mo na tandaan kasi medyo matagal-tagal na po. Hindi mo ako nakita doon. Tama. Hindi niya ako nakita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. Okay! Ma'am, yan lang naman tanong ko. Kayo sir, mga ex-abroad? Meron din. Okay. Di ba, pag pamanin niyo na, kasi sabi niya iba, ex-abroad naman kami, bakit kailangan kami mag-pidos pa? Kasi ex-abroad naman kami. Ang sabi ng PIDOS is a mandatory similar to all departing motor workers. Not only for first timer, maging sa mga ex-abroad, tama? Bakit? Ang PIDOS is mandatory. Walang exempted or exemption sa PIDOS. Papa, ex-abroad ka, mag-PIDOS ka pa rin. Kasi bakit? Kung hindi ka nag-PIDOS ngayon, ex-abroad ka, hindi mo na ako makita ngayon, tama? Ang sabi ng uwang, mag-PIDOS ka, then maraming pagbabago na dapat mong malaman bago ka umalis. Pagbabago. Yung mga pagbabago na yan, nasa labas ka ng bansa doon. Tama? Wala ka dito. Ngayon, pag-uwi ko ng Pilipinas, babalik ka man sa labas sa bansa, mag-PIDOS ka pa rin. Kaya, tayo na dito kayo. No? Ngayon, mayroon akong sasabihin, panibagong batas, hindi mo lang noon, malalaman mo yan. Okay? Na ayon sa batas, dapat ang isang OFW, bago mag-PIDOS, malalaman niyo mo yan. Magtatanong ako, lahat ba kapag sign ng kontrata? Hindi sir. Kamusta ang excitement? Nasa 100% excitement nyo? Ba't hindi? May certificate niyo paglabas, pag uwi niyo, may certificate na kayo. Sunod nun is flight na, tama? Ibig sabihin, sinong sure na makalis na tayo sa mga kamay? Sure na. Okay, sure na. Tama, kasi pag pinapidos ka, dapat sure na talaga na makaalis ka. Ibig sabihin, malinis na lahat. Tapos na lahat ng mga requirements, documents, na iayos sa lahat ng papers, yung magpidos, kaya ka pinagpidos ngayon. Isa doon, pinamedikal ka. Fit to work ka. Kasi kung hindi ka fit to work, kahit anong documents mayroon ka, hindi ka pwede magpidos ngayon kasi unfit ka. Tama? Yes. Kaya ka na dito ngayon. Ibig sabihin, okay na. Ngayon, ibig sabihin, 100% na ang excitement mo. Sa part ko, mayroon akong sasabihin na hindi nyo alam sa mga speaker na nauna sa akin, malalaman nyo ngayon sa akin. Yung mga bagay-bagay na yan, pag nalaman nyo mamaya sa akin, normal lang. Habang ako'y nagsasalita dito, normal lang. Makakaramdam ka ng kaibang naramdaman mo. Takot, nervyos, at after ko mag-talk, parang ayaw mo nang tumuloy. Bakit?
kung may nangyari sa'yo sa lahat ng sasabihin ko. Bakit? Kung 100% ang excitement mo kanina, tuwing may sasabihin ako at may nangyari sa'yo, magbabawas ako ng 20% doon sa excitement mo na 100%. Kaya kung 5 bisis ako nakapagbawas sa'yo, no, ng 20%, may tendency, maubos yung excitement mo. Dahil naubos yung excitement mo, tatanungin kita kung tuloy ka pa ba o hindi na. Tama? Kasi normal lang yan. Pag pinakpidos ka, nandoon yung excitement. Tama? Ngayon, Mr. Sam, ano yun? Ang pangalan ko, Mr. Sam, ng Amipa Pidos. Baka makalimutan ko, no? Baka makalimutan ko, pagkatapos na ako mag-lecture dito, hindi niyo pa ako kilala. Tama? Oh. Okay. Magpakilala! Itong pangalan ko. No, itong pangalan ko. Nag-ready na? Ang pangalan ko ito. By the way, Mr. Sam Garbosa, tagapagsasadala na may papiros pa rin sa standard. Dahil sa mga services para sa inyo, ipalit na ng Mr. Sam. Ano naman ang mga services yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Mabilis ka rin magsalita. Hindi mo naintindihan. Ang tanong, ano ko susunod mo, sir? Mabilisan o matagalan? Ha? Mabilis ba ako magsalita, ma'am? Mabilis? Mabilis? O anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Dahan-dahan na pasalita. Hinay-hinay lang kuno. Okay, ma'am, dahan-dahan lang ha. Sigurado ka? Ma'am, may sakit ka sa puso ulit. Grabe nito. Talo ka pa pag tumawa to, ma'am. Nangingitim na ako. Nangingitim na ang buhok. Okay! Ma'am, mabilis man yung salita ko. Pero, maintindihan, pangalan ko, Sam. Ayan. Kaya kung bakit, ma'am, okay ka lang dyan, ma'am. Tuloy mo lang, ma'am. Grabe na to. May ano naman, rescue team naman ako diyan sa pag hindi mo na talaga kaya, ma'am. Ako nang bahala. Okay. Nagtago parang Okay, ma'am. Ganito. Mr. Sam, ano bang meron? May nabanggit ka kanina, Mr. Sam. Opo. Nabanggit ko. Yung batas na dapat niyong malaman. Okay? Ang isang OFW dapat, pag nag-abroad siya, dapat alam niya ang pinasukan niya. Malinaw? Alamin mo ang pinasukan mo. Kasi bakit? For the first time ko lang narinig ngayon na masarap buhay OFW. Pero kadalasan ang sagot sa akin, pag tinatanong ko, masarap buhay OFW, ang sagot ng karamihan, hindi. Kaya nung marinig nila, hindi. Mga first timer, nung marinig, ganito agad ang pumasok sa kanilang mga isipan. Ha? Hindi masarap. Sabi ng nag-recruit sa akin, masarap daw. Di ba? Hindi masarap. Ngayon, Mr. Sam, ano ba mayroon sa mga dapat mong sabihin? Ulitin ko sa pagtanong, dapat hindi mabawasan ng 20% bawat may nangyari sa yung excitement ko. Nagtanong na ako kanina kung may nakapag-sign ng kontrata. Ulitin ko. Sa ganito karami ang tao, sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Taas, nakapag-sign lang. 10. Sino pa ang hindi nakapag-sign ng kontrata? 11. Okay. Sabi ng iba, ang bilis niya magbilang, ano? Kasi yan ang favorite subject ko, ma'am. Math. Magbilang lang. No? Pero mag-solve, hindi. Ma'am! 10 ang tumaas ng kamay sa nakapag-sign ng kontrata, sa hindi 11. No? Pero mayroon talagang hindi tumataas ang kamay. 2 beses ko magpataas ng kamay, mayroon talagang hindi tumataas ang kamay. Ang tanong ko sa hindi tumataas ang mga kamay. Concentrate. Ano kayo? Sabi ng iba diyan, nakatingin lang sa akin. Pakialam ko sa iyo. Bilisan mo kasi gutom na kami. Tama? Concentrate sa akin. Yung focus ng mind sa akin. Hindi sa katabi mo. Hindi kung paano makauwi.
At hindi sa cellphone. Hindi. Ulit sa cellphone. Nilagay agad ng cellphone. Alito talaga siya. Sabi ko, nabanggit ko lang ang cellphone. Okay. Bakit Mrs. Sam? Ganito kasi. Di ba nagtanong ako sino nakapag-sign ng kontrata o hindi? Mayroon nakapag-sign ng kontrata, mayroong hindi. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sa abroad, totoo hindi? Dapat nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba, nakatingin lang sa akin, ha? Bakit kami wala pa? Hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Ikaw man nakapag-sign ka na, ma'am? Ah, ma'am? Job pa lang. Job pa lang. Anong job? Wala pa yung contract. Okay, thank you, ma'am. Alam ko, kababayan to ni Manny Pacquiao. Job. Right, job. Okay. Nakapag-sign na ng kontrata dapat. Dahil ang iba dyan, hindi pinakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas ng excitement mo ng 20%, ang natira sa excitement mo is 80% na lang. Guys, malinaw? Ha? Focus, ha? Focus. Concentrate sa akin. Kaya ang natira sa excitement mo ay 80% na lang. At ayon sa batas, ang isang OFW dapat after magpidos, siguro na yung makaalis na. Bakit? Nasa batas yan. Ang isang OFW mo lang nag-apply at nabisahan, ibig sabihin, 60 to 90 days prior mo lang na bisahan siya, no? Dapat, na-deployed na siya. Dapat, nasa labas na siya ng bansa ngayon. At dapat, wala na siya ngayon sa Pilipinas. At number 1, dapat, wala na siya ngayon dyan sa kanyang inuupuan. Sabi ng iba, oo nga, kami nandito pa rin. No? Kaya, problema, tama? Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas to sa 80% na excitement mo, ang natira is 60%. Guys, concentrate. At dapat, bakit kailangan makaalis ang isang OFW? Kasi bakit? Hindi na siya nakapagpidos, hindi siya nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad ng placement fee. Tama? Sabi ng iba dyan, ano kaya sa placement fee? Ano mayroon? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Guys, dapat equivalent of 1 month salary. Totoo hindi? It's abroad. Hindi nyo narinig yan dati sa mga pidos. Dito nyo lang maririnig yan. Yung mga katakot-takot na naramdaman mo na ngayon. Katumbas na isang buwang sahod pagdating sa labas sa bansa. Sabi ni iba, ha? Bakit sa akin sobrang laki? Malaki talagang sa'yo na binayad, no? 44. Sa'yo, ma'am, malaki. 44 po. Sus, Ginoo. Anong trabaho mo doon, ma'am? Cleaner po sa Dubai. Cleaner. Magkano daw sahod? Nasa 23 lang po, tapos 300 po dalawa. May ibig sabihin, ma'am, bawas na naman ang excitement mo. Dalawang bawas na ako. Kay ma'am, isa pa lang. Pag nangyari sa'yo, ibig sabihin, another 20% ang ibabawas ko. Kung tuwing sinabi ko may nangyari sa'yo, ang natira, 40% na lang. Kay ma'am, magkano? 80% pa lang natira. Okay. Dapat, katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas sa bansa. Okay? At pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, mall, hotel, o restaurant. Saang lugar? Sa agency. Kasi ang sagot ng isa dito kahapon, sir, kami sa Jollibee. Sabi ng isa, at this pare, pinamirinda tayo pare. Pinamirinda daw. Ang sabi ko naman, sir, ang pinamirinda sa'yo, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Sabi ng isa, ha? Kaya dapat sa loob ng agency. Ang hirap, no? Ang iba, sir, GCash. Bakit? Malayo kasing bahay namin, kaya pina-GCash na lang. No? Dapat
Sa loob ng agency. Tama? Sa loob ng agency. Hindi sa Jollibee o sa bahay. Ayaw ko yung nangyari sa 12 teachers. Ang trabaho papuntang Korea. Teachers nag-resign. Kasi ang sahod 35,000 lang a month. Nung inoferan, no, times 4, syempre, pumayag. Korea. Resign sa trabaho. Nag-provide ng 280,000 bawat isa. 3 months after. Sabi ng recruiter, after nyo makapagbayad, follow up nyo ako. Nakapunta naman kayo sa bahay ko, tama? Itong bahay ko, dito ako nakatira. 3 months after, nung mag-follow up, wala na sa kanyang bahay na tinitirhan. Nangungupahan lang pala. Sabi ng iba dyan, parang nangyari na sa akin ngayon. No? Kaya dapat, pag nagbayad sa loob talaga ng agency, okay? Kaya kung nagbayad ka, kung saan-saan lang, another 20%, ang mababawa sa'yo, ang natira is, 20% na lang. Alam nyo, sinundan kaya yun? No? Sinundan ng 20 from Batangas, 178,000. At least medyo maliit-liit lang. 178,000 bawat isa. Papuntang saang lugar? Yung teacher, Korea. Yung 20 puro kalalakihan. Malaysia, South Africa, Poland. No? Poland, Czech Republic, Japan. Daming hiring eh. Kumagal. Magandang trabaho, magandang sweldo. Pero, mag-isang taon na, hindi pa rin nakaalis. Guys, maawa po kayo sa inyong pamilya. Ayaw namin na maging katulad kayo, baon sa utang, hindi nakaalis. Grupo, puro kalalakihan, katulad ninyo. Guys, ang part ko, katakot-takot pag narinig ninyo. Pero, hindi ibig sabihin katakot-takot, sabihin ko para umayaw kayo sa trabaho. Baka mamaya sa inyong pag-uwi, awayin nyo na agad ang agency nyo. Ma'am, sa may nangyari dyan, bakit ginawa nyo to sa amin? Mabuti lang, may nagpido sa amin. Sinabi sa amin to, ng ganito. Alam ng inyong agency yan, na pagdating sa pidos na to, mayroong nagre-lecture dito, nakatakot-takot. Pero dito pa rin kayo pinapadala. Hindi upang takutin kayo. Ang purpose, upang malaman ninyo kung ano mayroon at upang may ihanda ninyong mga sarili, hindi lamang sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas sa bansa. Bakit? Pag nakaproblema ka, ikaw lang ba apektado? Pati agency maapektuhan. Kaya pasalamat kayo sa inyong agency. Dito kayo pinadala. Kasi kung ibang pidos lang na pidos kayo, sobrang saya ng pakiramdam mo, bit-bit ng certificate mo, pag uwi mo, pag may problema, hindi mo na alam paano solusyonan ang problema mo. Tama? Salamat kayo sa agency. Sabihin mo, salamat sa aming mga agency. Tama? Mahal kayo ng agency. At hindi lang agency nyo ang nagmamahal sa'yo. Kami, mahal din po namin kayo. Ma'am, mahal. Mahal kayo namin lahat. Kaya nandito. Bakit? Ang problema nyo, hindi lang dito tinututukan hanggang pagdating sa labas sa masa, nakakatuto kami sa problema ninyo. Ayos ba? Hanggang pagdating sa labas sa masa. Kaya kung bakit, sinabi ko kanina, buksan nyo ang channel na Kaagapay ECTV. Mapapanood nyo dyan, lahat. Mayroong mga kwento na parang wala lang. May makikita ka dyan, pati biktima ng panggagahasa, mayroon. Ay, seryoso sa'yo? Channel ko yan, ma'am. Oo nga po, anong title? Wala lang. Iba-ibang title, bawat video. Pero ang ano ko is, content ko, the International Public Service. Wala pa kayong narinig ngayon mga congressman, mga senador na tumutulong ngayon. Wala pa yan noon. Year 2000, tumutulong na po ako. Ang kagandahan lang, ang kaiba lang, sila mayaman. Ako mahirap. Pero libre ang serbisyo. Saan ka makita? No? Wala man, hindi man senador, hindi man congressman. Umaaksyon.
Yan ang tunay na public servant. Tama? Boto kayo! Oh! Kaya pagdating sa huwag niyo akong kalimutan. Lahat ng pangako niyo ay aking ipapako. Grabe naman! Huwag niyo nang gayahin yan. Di bali. Wala man ako sa posisyon. Maniwala kayo. Kaya ano man problema, nangyari man sa inyo, dapat, pag nagbayad ka, ay may tawag lang sa resibo. Ito ang pinakalas. Sabi ni Ibo, ha? Resibo, bakit ako wala? Another problem, pag binawas o 20% na natira, ubos ang excitement mo. Tama? Kaya iba dyan, tahimik lang kayo. Oo nga, ang kulang resibo dito. Paano kung may nangyari, guys? Ikaw kasi, pumayag ka na agad. Importante, malaga, nalaman ninyo yung hindi nyo alam noon. Tama? Ngayon nalaman ninyo. Guys, nangyari man sa'yo, sa labas, maliban lamang kung sa loob ng agency, lahat ng transaksyon ay ganap sa loob ng agency, pasalamat kayo. Kasi kung hindi naman kayo sa agency, wala kayo dito ngayon eh. Pero marami pa rin. Ng iba, nakipag-transaksyon sa labas. Nangyari sa'yo sa labas, no? Dapat, malaman ng inyong agency yan. Okay? I-inform ang agency. No? I-inform ang agency. Kasi kawawa naman ang agency. No? Kaya, sir? Kaya, ma'am? Ma'am ba? O, sir? Pasensya na kayo. Mahirap talaga dito. Ang ano ko, banat ko dito parang kape. Hindi ka aantukin. No? Ngayon, ganito. Nangyari sa inyo, may nangyayari sa inyo sa labas, dapat i-inform, ma'am, kaya pa? Massage therapy ako. Marunong ako. Si sir, nakapula, naantandaan ko, nagmamassage ka rin, sir. Okay. I-inform po ang inyong agency, lahat ng nangyayari sa Pilipinas, ha? Para hindi sila madamay. Bakit, Mr. Sam? Kasi yung nabanggit ko, naayon yan sa batas, no? Batas na Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment. Nangyari sa iyo, meaning to say you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Mr. Sam, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Okay? I-inform ang agency. Hanggang pagdating sa labas naman sa maraming mga pagbabago, i-inform pa rin po ang inyong agency. Maawa po kayo. Bilang respeto na lang. Hindi naman nila sadya na paalisan kayo para magka-problema pagdating doon. Pag may problema, wala kayong ibang i-inform ang agency. Hindi kahit sino. Malinaw? Kasi kung wala ang agency, wala po kayo. Hindi kayo makarating sa labas sa bansa. Makipag-usap ng maayos, sabihin kung ano totoo, no? Para mapabilis ang pag-solve ng problema. Huwag yung gayahing iba, sumbong dito, sumbong doon. Pagkatapos, nagsara na ng agency sa Pilipinas, pati pamilya na damay. Nangutang, baon sa utang. Kasi sumbong dito, sumbong doon. Lumabas, no? O hindi pa nakawin ng Pilipinas, sarado ng agency. Sarado na. Tapos talo pa sa kaso. Pag natalo ka sa kaso, hindi lahat kasi nagpapail ng kaso ay nananalo. May natalo o may nanalo. Manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado mo. Tama? Ay paano, Mr. Sam, kung hindi namin makontak ang aming agency? Mayroon kaming number na pwede nyo tawagan. Pinicturan nyo doon kanina mga logo, may mga numbers pa, tama? Ano ang purpose nun? Just in case of emergency. Ang tanong, pag tinawagan yung mga number na yun, sigurado ba kayo na lahat ng mga number na pinicturan nyo kanina, mayroong sasagot pag tumawag kayo? Hindi. Yung number na 0948-0937-096-351-35480, mayroong sasagot doon. Ma'am, gusto niyo malaman kaninong number yun? Oo. Kasi bakit? Kabisado. 0948-0937-096-351-35480. Pag tumawag ka dyan, pag nag-text ka dyan, pag sinabi mo, "Hi, Mr. Sam," ang sagot sa'yo, "Hello." Ayos ba? At least, maganda ang pag-entertain. Hindi yung
Tumatawag ka lang, parang kinakabahan ka lang. May sasagot kahit dito, baka mataray o arrogante ang... Kasi kadalasan mo, oh, bakit? Anong problema? Anong problema? Tapos, hindi maganda ang pag-entertain, no? Diyan, maayos ang pag-entertain. Sinasagot ka pa lang, tapos na ang problema mo. Okay. Di ba? Ayos ba?